lindol, hurricanes, baha, at kung ano-ano pang mga natural disasters. Tinatawag natin ang mga ito na acts of God. At dahil nga dyan, sa tingin nyo ba ay dapat sisihin at kasuhan si God? Well, may isang tao na nagsampa ng kaso laban sa ating mahal na Panginoon at tinanggap naman ito ng korte. Hindi ito biro. Kilalanin natin si Ernie Chambers, isang dating senador sa Nebraska, USA. Taong 2007 nang ginawa niya ang isang bagay na ni minsan ay hindi pa nagawa ng kahit na sinong tao. Yan ay ang sampahan ng kaso si God. It's a case of man versus God, at least in the eyes of the court. Nebraska State Senator Ernie Chambers plans to take his lawsuit against God all the way to court. Ang reklamo niya, ayon kay Chambers, si God daw ang may kasalanan sa mga lindol, baha, plague, sunog, bagyo, at lahat ng klase ng mga natural disasters na nagdulot ng matinding pagdurusa at kamatayan sa sangkatauhan. Sabi niya, kailangan ng pigilan si God sa widespread death and destruction. Hindi ito prank. Si Chambers ay nagsampa ng legal case sa korte. Ang gusto niya, isang permanent injunction. Ibig sabihin, utusan ng Diyos na wag nang magdulot pa ng mga sakuna. Ang argumento ni Chambers ay simple pero matindi. Ayon sa kanya, omnipresent si God. Ibig sabihin, nag-i-exist siya kahit saan, anumang oras. So dapat daw ay saklaw siya ng korte. At kahit wala siyang permanent address, alam niya dapat na may kaso laban sa kanya dahil nga all-knowing siya. Sabi ni Chambers, hindi niya na daw kailangang iserve ang subpoena kasi alam niya na ito. Ang pinaka nakakagulat dito, hindi tinawanan ng korte ang kaso, hindi rin ito agad ibinasura. Ang naging ruling ng judge dito, the case is dismissed, not because it's baseless, but because we cannot serve notice to God. There is no known address for him. Yan ang sabi ng korte. Hindi sinabi ng korte na mali si Chambers, hindi rin sinabing walang basehan ng kaso. Ang problema lang, walang mailing address si God. Literal na kung may address lang si Lord, baka nakasuhan pa talaga ito. Alam ko marami na agad sa inyo ngayon ang humuhusga kay Chambers. Pero uunahan ko na kayo ha, hindi baliw si Ernie Chambers. May malalim na dahilan kung bakit niya nagawang sampahan ng kaso si God. Ginawa niya ito hindi para mambastos sa relihiyon, kundi para magdala ng mensahe. Gusto niyang patunayan na ang justice system ay may butas. Maraming walang saysay na kaso ang tinatanggap. Pero yung mga seryosong reklamo paminsan, ang napapabayaan. At ang mga politiko naman madalas gumagamit ng relihiyon sa batas, isang bagay na labag sa prinsipyo ng separation of church and the state. Ang ginawa ni Chambers ay isang protesta. Nais maiparating na ang kahit sinong tao ay may karapatang manindigan sa korte, sikat man o hindi, may saysay man o wala ang kaso. At sobrang talino ng approach niya, gamit ang mismong legal system laban sa sarili nitong kahinaan. Ayon kay Chambers, ginamit niya lang talaga si God para makakuha ng atensyon. Dahil kung normal na tao lamang daw ang gagamitin niya, tiyak na hindi ito gagawa ng ingay at may malaking tsansa pa na mabasura agad ang kaso. Why did you choose God as your case? So I needed that hook to catch the public's attention, engage their mind. Ngayon isipin nyo, paano na lang kung may gumawa nito dito sa Pilipinas? May lalaking magdemanda kay Lord sa RTC ng Makati o QC. Anong gagawin ng korte? Papatawag ba si Father? O ipapatawag ng barangay si Lord para mag-attend ng hearing? Pero alam nyo, sa totoo lang, marami sa atin ang may palihim na galit talaga sa Diyos. Kapag may mga trahedya, may mga sakuna, kapag may mga katanungan na walang sagot, madalas ay sinisisi natin ang Panginoon. Itong kwento ni Ernie Chambers, kahit absurd, ay nagbukas ng seryosong tanong. Sino nga ba talaga ang dapat managot sa mga sakunang hindi gawa ng tao? At paano ang gagawin natin kung ang sagot ay hindi natin kayang idemanda? Sa huli, hindi umusad ang kaso laban kay Lord, pero hindi yon ang punto. Ang punto dito ay may mga tanong na hindi kayang sagutin ng batas at may mga reklamo na kahit ipasok mo sa korte, walang judge na makakasagot. Pero dito sa YouTube, siguradong lahat ng tao may sagot
Kaya kung ikaw may reklamo ka rin sa taas o gusto mo lang ipagtanggol si Lord, comment mo na sa baba.